So ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin. So pasensya na ngayon lang, pero eto na, tuloy na natin si Hunter natin, Dark Continent Expedition Arc. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos sa pagkahuli ni Kurapika sa kung sino yung traidor dyan sa may Zodiacs, at eto nga yung si Sayu. At so now ang continuation niyan is dito naman na, so talon kay Cherednich, at eto ay dumating na nga dyan yung mensahero ni Haring Huiguru at sinasabi niya na nga yung patungkol sa succession war na mangyayari. So dito ang paliwanag nga ng messenger na to na yung allowed lang na sumali dyan sa succession war na magaganap ay yung mga legitimate na anak lang ni Haring Huiguru at saka yung magpa-participate dun sa float ceremony ni Black Whale. So eto ngayon tanong ni Cherednich kung ilan sa mga prinsipe yung sa mga kapatid niya yung sasali. Pero sagot nga itong mensahero at sabi niya nga dyan na pasensya na, pero hindi niya pa yan pwedeng sabihin dito ngayon kay Cherednich. At saka isa pa, kapag merong isa man lang dyan sa mga prinsipe yung sasali sa may succession war, yung biglang namatay bago yung float ceremony ni Black Whale, ay mako-call off etong kanilang succession war. So hindi na matutuloy. So kaya dapat walang mamamatay sa mga prinsipe na to nakasali dyan sa may succession war. Pero ang tuloy nga nito ng mensahero na magsisimula etong laban o yung succession war ng mga prinsipe once na umalis na etong si Black Whale papunta dun sa may Dark Continent at patunugin niya na yung kanyang whistle. At then after nga nun ay kahit na anong method na nga raw yung pwedeng gamitin ng mga prinsipe na to para sila yung magtagumpay sa gera na yan. At then ay pagkatapos nito ay dito na nga kinuha ng mensahero etong jar at sinabi na kung sino yung kaisa-isa na matitira dyan sa mga prinsipe ay siya yung susunod na magiging hari. At eto nga labas nga ngayon yung jar at sabi niya ngayon dito kay Prince Cherednich na kung agree o payag ba etong si Cherednich sa kondisyon na yan ay magpatak siya ng dugo dito sa jar na to at ipasok niya yung kanyang kamay. At din ay pagkatapos nito ay dito na nga piniliwanag eto nga yung mga asawa at saka yung mga anak nito ni Haring Huiguru. So dito sinabi nga na itong si Haring Huiguru meron siyang 8 na legitimate na mga asawa, at itong 8 asawa niya na to binigyan siya ng 14 na anak. So yan na yung 14 na prinsipe. At eto nga yung mga prinsipe na yan. So unang-una na nga dyan etong si Prince Benjamin, at ang sumunod naman ay etong si Prince Camilla, at yung pangatlo ay etong si Prince Zhonglei na. So yun pala by the way, yung sa mga anak nito ni Haring Huiguru, ang tawag sa kanila prinsipe. So kahit na babae sila, prinsipe pa rin yung tawag. So walang prinsesa na tawag dito sa kanila. But anyways, ay eto nga sa pagpapatuloy, yung sunod na yung pang-apat na prinsipe ay eto na nga yan, si Prince Cherednich. At yung pang-5 ay eto na si Prince Tobepa, at yung pang-6 eto na si Prince Tyson, at yung pang-7 eto naman si Prince Luzurus, at yung pang-8 prinsipe ay eto nga si Prince Salisale. At then ay pagkatapos dito kay Prince Salisale, etong pang-9 na prinsipe naman ay si Prince Halkenberg, yung hindi nagkakamali ng pronunciation dyan. At ang sumunod naman etong pang-10 saka etong pang-11, etong dalawang magkapatid na to yung kambal. So etong yung pang-10 si Prince Cacho, at itong pang-11 na prinsipe si Prince Fujetsu naman. At ang sumunod dito ay etong ang si Prince Momose at saka si Prince Marayam. So magkapatid din etong dalawa na to. So itong si Momose siya yung pang-12 prinsipe, at etong si Marayam siya naman yung pang-13. At lastly ay yung pang-14 na prinsipe na, which is eto na nga yung si Prince Wabble. So eto nga yung baby na kapatid neto nila Cherednich, at ang lupit niyan kasi nga pati baby kasama dyan sa succession war. But then ay pagkatapos nga nito ay balik na yan dito kay Cherednich, at eto nga patak na ng dugo ngayon ito si Cherednich dyan sa may jar. So kaya dito sabi ng mensahero, sige pagkatapos niyan ay ilagay mo naman yung kamay mo dito na sa loob ng bunganga ng jar na to.
So dito sabi ni Cherednich, sige mukhang di naman nangangagat to, no? Sabi niya ganyan, so nag-joke-joke pa dito etong si Cherednich. But then eto nga, lagay na ngayon ni Cherednich yung kamay niya dyan sa bunganga ng jar, at then pagkatapos niya, boom. So dito biglang umusok ngayon etong jar, at biglang labas ngayon etong fairy na to. So dito parang may dalang candy etong fairy, at eto nga pinakain niya ngayon dito yan kay Cherednich. At then ay pagkatapos nito ay eto nga ngiti na etong fairy at umalis na nga siya at bumalik na dito sa loob ng jar. At then eto nga biglang sabi ngayon ni Cherednich, teka yun na yun, tapos na, parang wala naman nangyari, sabi niya ganyan. So ano raw ba to? Ritual daw ba yan? So ito sagot etong mensahero, sabi niya nga dyan na tama etong si Cherednich, ritual etong ginawa nila na kung tawagin ay egg in the urn. At etong ritual na to matagal na nga raw yung ginagawa ng royal family ng Kakin at pinasapasa na generations to generations. At din ay pagkatapos niyan ay dito na nga pinaliwanag ngayon etong jar at etong ritual na ginagawa ng royal family ng Kakin. So dito pinaniniwalaan na kung ikaw ay may hangarin o talagang gusto mo na maging hari at naglagay ka ng dugo dyan sa jar na yan, ay bibiyayaan ka nga raw nito ng special power. At eto nga paliwanag ngayon dito ni Haring Hoyguru na yung idea na to nanggaling talaga yan sa unang hari, at ginawa nga etong pat na to para ma-materialize yung venom o yung evil mo, ganyan. So kaya nga yung paggamit dito sa urn na to ay talagang tradition nga raw yan para sa Kakin family. Pero eto tuloy pa nga ni Haring Hoyguru na ngayon yung kanyang mga anak ay makakatanggap nga raw sila ng special power na nagmula dyan sa urn na yan, pero nang hindi nila nalalaman. At etong mga kapangyarihan ng araw na to, yan yung mga spirit beast na mabubuhay na kasama nila, at ayan na rin yung magpoprotekta sa kanila. So kaya nga dito tuloy ngayon ni Haring Hoyguru na bawat spirit beast ay magte-take ng form yan o ng shape depende doon sa kung ano yung character ng pinagmulan nila. So kaya nga yung mga weak at yung mga fragile ay hindi nga raw yan pwede o hindi yan karapat-dapat na maging susunod na hari, sabi niyang ganyan. At din ay pagkatapos nito ay dito na nga pinakita ngayon etong spirit beast na neto ni Haring Hoyguru. So ibig sabihin malakas etong spirit beast ni Haring Hoyguru kasi siya yung naging hari nga dyan sa may Kakin. At din ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong chapter natin, at ayan ay hintay-hintay nga lang guys para sa kasunod nito, at ayan pipilitin natin na ituloy-tuloy lang etong si Hunter natin. So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat, at kita-kits tayo ulit.